Hindi muna po ako magka-college. Tutulungan ko muna po si Cyril din po, tsaka si Mama. Isasakripisyo niya ang kanyang pangarap para lamang sa kanyang kapatid at sa kanyang ina. Nagtrabaho na daw po, pakadi na daw po yung pag-aaral kasi yun na nga po, nakukuha mo na yung gusto mo. Sopas po, tsaka pansit. Ay, nilalako niyo yung gano'n? Minsan po yung din. 1, 2, 3, 4, 5. Nagpapasalamat po ako naman. Sobra po sa inyo. Liga, Nay. Kamiyak, Nay. Liga. Oh, dahil po kung wala po kayo, hindi po namin maano kung bahay po. Nay, ganito. Huwag niyo na isipin yun. Maliit na bagay lang po yan, ano? Ngayong araw ay samahan niyo po kami na kamustahin at bisitahin ang pamilya ng magkapatid na si Cyril at si Shailene. Magandang hapon po sa lahat ng mga kababayan natin. Kagagaling lang po namin kina Joy at nagbiyahe kami ng halos mahigit 1 oras at nandito na po kami kina Cyril at Shailene. Kakamustahin din natin. Ngayon po ay mag-aalas 6 na ng gabi o ng hapon at sana nandito na po yung magkapatid. At meron po kasi kami tungkol sa napag-usapan namin nakaraan. I-update po natin sila. Straight na talaga yung lakad ni ano? Ay, kala ko si yung ate nila. So, tamang-tama makikikain tayo. Sakto yata yung pagpunta natin, Rans Oh, may dingding na kayo Ay, magandang hapon po, Nay. Makikikain po kami. Dito pati si tatay Wala po si Cyril. Nasaan si Cyril Bayan po. Kamusta nitong ginagawa mo? Okay naman po. Ano yan? Pang-ulam? Oo, panglahap po din sa sa isda po. Mayroon ka? May sakit ka? Wala po. Ba't naka-jacket ka? Wala po. Nakapagod siya. Akala ko may sakit si Shailene. Kamusta ang pag-aaral? Okay naman po. Nagpasok kayo nitong whole week. Itong buong linggo, nagpasok kayo? Opo. Anong ginagawa ni Cyril sa sentro? Pesta po dun. Nakikipesta doon? Opo. Bakit ikaw nandito? Wala po pera. Ha? Bakit si Cyril nandun? Ay, nagsama lang po yun doon sa kaibigan niya. Okay. Pasensya na kayo kung may ilang araw na ba ako dito hindi nakabisita. May ilang araw na yung huling pagkikita natin dito sa inyo. Hindi ko alam. Hindi alam, may 3 days na ba? May 4 days? Pwede po. May mga 4 days na siguro, no? May iba pala ako, may kabit na pala ni Papa mo yung hardiplex dun sa likod. Ginawa po kahapon. Kailan? Kahapon? Mabuti naman at na ikabit na po nila yung doon at meron pa dito silang hardiplex para siguro banda doon sa may likod na yun. At nilagyan na rin nila dito ng pala ng kahoy. Sino naglagay nito? Si Papa po kanina. Saan galing itong kahoy? Yung tira po dyan. Kinabit na lang dito. Opo. Maigi. Kamusta naman yung pagpasok nyo na may nagiging baon na kayo sa ngayon? Ngayon po. Itong mga nakaraang-araw na wala kami. Anong sakay kumukuha ng pambaon? Yung binigay niyo po baga. Ayun lang ang pinambabaon nyo. Pero kung halimbawa walang ganun, may iba yung pangbabaon ba kayo? Wala po. Wala talaga Okay. At kami patuloy kami umiisip kasi nga yung Shailene, kausap namin yung taga dito din sa inyo na yung nyugan na in-offer na sa amin dito. Medyo nag-aalangan kami kasi parang yung sangla lang talaga na parang usap lang ng kami-kami. Walang papel na parang ganun. Kaya sabi ko, parang alanganin. Kaya umiisip na lang kami ng ibang paraan at may naisip akong paraan para na sa ganun ay may hanap buhay kayo. At para na sa ganun ay may mapagkunan din kayo ng pambaon nyo kasi yun nga, hindi naman lagi-lagi nandito kami, di ba? Opo. Hindi naman araw-araw na nakakabisita kami dahil marami nga din pinupuntahan. Yung kapag kahit wala kami, may mapagkukunan kayo. Opo. Gusto ko rin makausap si mama mo tungkol dito, Nay. Kabalahin kita ni saglit, nagluluto ka ba? Gusto kitang kausapin tungkol sa business na gusto kong ibigay sa inyo kahit paano. Okay. Kahit pa ang bangko. Nay, kasi di ba ang plano ko talaga dapat sa inyo nyugan. Yung kausap ko po dito, ewan ko kung nakausap nyo yung taga dyan sa baba.
Yung dating pinuntahan po ng anak ko. Hindi po yun, yun dun pa, may punta doon, may tindahan doon. Ako pa. Papunta doon sa dati nyo tinitirhan. Baka hindi nyo kasi pamilya. Okay, Maring Marian. Marian ba? Hindi po Marian. Ano po po? Dati na namin Timot ko lang po yung Hindi po doon. Papunta lang doon sa inyo. Pumunta sa inyo. Nakausap po namin yun na yung nyugan nga niya sana dito. Kaso nga lang po, ang gusto niya mangyari, yung sangla lang ba na wala naman kami panghawakan. Yung, kasi sinangla lang din daw sa kanila na wala man silang papel na hawak. Kumbaga ipapasalo lang sa amin na wala po kaming, ganun paras lang din sa kanila. Sabi ko medyo alanganin po kapag gano'n, gusto ko kahit paano naman may panghawakan naman tayo, di ba? Hindi tawa ng financial. Kaya nga po, ayun din po yung iniisip ko doon. Nay, dito ba sa inyo kung sakali bang, di ba, school po ito. Kung sakali bang magtitinda-tinda ka ikaw dito, tingin mo magkiklik kaya? Yung para di ka naalis dito ka lang sa bahay niyo. Tingin mo. Siguro po. Ano ba, may marami na ba dito nagtitinda sa park na ito? Yan lang po yung may tindahan dyan. Tapos yung ina yan. Kunting lang naman po. Pero kung kayo ay magtitinda-tinda dito, kasi mas una kayong dadaanan kaysa dyan sa baba. Mas mauuna dito sa inyo, di ba? So, it's possible, gano'n naman talaga sa business. Talagang lagi may kakompetensya, di ba? Kaya hindi naman nila kayo maki-question. Sasawa ka to? Huwag na yan, natuloy green. Di ba, hindi naman kayo nila maki-question kung magtatayo kayo dito, di ba? Siguro. Kasi mas mauuna po kayong daanan dito yung gate ay bago pa makarating sa kanila, possible na pwede nang bumili na kaagad sa inyo. Kayo yung mauna mabibilhan, di ba? Ano kaya sa tingin mo pwede yung ilitinda dito? Yung mga para sa estudyante. Mga pagkain po. Ano kaya pwede? Yung merienda pag na-receive baga po. Yan, pag na-recess, mga merienda. Yung palamig, yung kikiam. Yan, mga ganyan. Tapos mga pwedeng bumili kayo sa saging, maruya, turon, di ba? Kung ano pa pwede, yung mga ginarit, mga ganyan, na pwede kayong Gata. di ba? Yung mga ganyan na pwedeng, yung mga pwedeng... Dati po ganun din yung ginagawa ko. Nagkaganon din kayo? Mamaruya po ako sa tinda ng mga anak ko. Sila sa Shailene, hindi ko lang alam kung hanggang ngayon ba kaya pa ba nilang gawin yun? Kaya mo pa ba? Pag sa school po. Sa panahon ngayon na kayo ay grade 11 na. Ikaw, kaya mo pa? Kaya pa naman po. Ngayon yan, kailangan sir, kasama yung si Cyril. Pero si Cyril, kaya pa hanggang sa ngayon, siguro halimbawa si nanay magluluto ng, halimbawa na lang turon, pwede mong dalhin, sa mga klase mo, mas mabilis yun, di ba? At least sa pamamagitan nun, pwedeng yung tubuin, pwedeng may pambaon ng mga anak nyo. Habang si tatay na may nagtatrabaho naman sa pakikipaghilahan ng niyog, o anong maging trabaho ni tatay. Sa ngayon, ito muna yung naisip kong paraan, no? At tinulungan din kasi kami ni Ma'am Girlie para sa kunting pangnegosyo ninyo. Bigyan kita na ngayon ng pang-start sa business, Okay. Mama muna ako ibibigay, ha? O ganito muna yung kamay mo. Ganito muna Offer tayo. Salamat. Okay, sige na. Bigyan kita. 1, 2, 3, 4, 5. 5,000 pesos na ipangsimula mo, Kasi alam mo ba na pwede din yung kapag hapon, yung mga ihaw-ihaw. Opo, nga po. Pwede din, di ba? Naman po ako noon, rin po ako noon. Nagtinda ka din noon. Nung time pong may nagkasakit po yung mister ko, yun po ang pinanghanap buhay ko. Kasi Nay, alam mo ba, meron kami tinulungan dyan dati ni Commander, binigyan namin ng puhunan. Kumikita siya ng magkano, 800 a day. Tubo niya yun. Alam ni Nanay, kaya yun yung possible na pwedeng kitain po dito mga kababayan nila Cyril at ni Shailene. Sa paghapon mag-ihaw-ihaw. Paghapon pag wala na silang gawa, walang project. Pag umuwi na maaga, pwede magtulong kay mama, Opo. Pwede ba yun? Okay, anong gusto niyo sabihin kay Ma'am Girlie na nagtulong din sa atin? Thank you po sa pagbigay ng unang sa... Yung pang-business, So, diba, sabi ko nga, kahit na dumating man tayo sa point na nawalan kayo ng sponsor, dahil nga sa nakikita din naman nila na deserve nyo rin talaga matulungan. Tinan mo, may mga dumadating na blessing na ganda, diba, na pagkakataon.
Kasi nga sabi ko po sa inyo mga kabayan, ay kung naman po yung mga natutulong namin itong mga nakaraan sa kanila sa pagbabalik namin sa pag-vlog sa kanila, yun po ay galing lang sa munting kinikita natin dahil wala nga po, nawalan sila ng sponsors. At maraming salamat po kay Ma'am Girlie na nagtiwala sa amin na paabutan po itong magkapatid sila nanay ng mapagkukunan ng pang-araw-araw na baon, no? Okay. So, si tatay, kamusta naman? Ito po, panday po ng ano. Tara, pasok na yan at lutuin, makain kami. Pasok na. At baka mantala yung pag ano nyo, okay lang naman kami habang nagkikwentuhan tayo, di mag-asikaso na kayo. At paggabi na rin, para dire-diretso ang inyong paggawa. Madalang. Tara mga kabayan, pasok tayo sa bahay nila Shailene. Tara dito, Shailene. Sige po, wait lang po, may tatapon. Hindi ba delikado yan? May laman niyang gasol na yan? Wala. Akala ko may laman yan. Delikado dito sa ano. Wala. Ay, ibig sabihin dati may ano kayo? Yung Sa amin, may sinalihan ko kong grupo. Pagluluto nga po. Kaso lang, wala, ano yun? Wala na, sira na. Sira na po yung... Tapos itong gasol walang laman. Kaya dito kayo nagtitiis ngayon na magluto. Yun, tabingan na ni tatay. Ay, ito yata yung nasiraan ni ano? Yung pag-deliver. Okay na din naman. Ito kasi yung mahirap po sa sa Hardiplex, napaka sensitive sobra talaga. At madaling masira ganun. O tay, may pang simula si nanay pang nego-negosyo At magtinda-tinda si nanay dito Kamusta ang trabaho mo? Ayos lang po. Nakuha daw susi. Tapos palang magkikila ng... Ang kuprat ng nyog. Ayos. So sige tay. Okay, ano yung susi? Si Jixer. Nandun, Tay, sa kamusta baba. ka Jixer? Okay lang? Halika, ikaw tagalako ni nanay ha? Okay, Dennis, Ha? binigay. Tagalako ka niya. Ito nanay, Ha? Nasama din sa paglalako. Paglakuin din ito si Jixer. Sabay school mo Jixer doon sa kabila? Kaya ano ba po ng barangay, yung may welcome Ay doon ang school mo. Okay, sige. At akala ko pwede si Jixer maglako. Paglakuin ko sana ng ng turon. Nung bang dati Shailene na sabi ni mama mo naglalako-lako kayo, ay nung nagtitinda-tinda siya, naglalako din kayo nun? Opo. Pero kasama ko po si Cyril po. Si Cyril. Anong gawain ni Cyril? Siya po yung taga-sigaw. Ako po yung taga-dala nung... Ikaw taga-bit-bit. Siya yung taga-sigaw nung nilalako nyo. Ano yung mga nilalako nyo? Ano po, minsan po kami ay doon po sa niluluto dati po ng tita ko. Minsan din Anong po. mga pagkain Ano po nyo? yung sopas po, tsaka pansit. Ay, nilalako nyo yung ganun? Minsan po yung ano din, yung turon po. Ano yun? Sa loob ng school o dito sa... Doon po. Doon sa dati yung tinitirahan, paikot doon. Po, naglalakad. Ikakunti naman yung bahay doon. Kaya nga po. Pwede layo pa nang nararating nyo para lang makalako ng ganun. Minsan Kasi sa po part nyo, kakaunti naman. Kailangan mo pa maglakad doon sa una, di ba? Pero sa school, naranasan yun, hindi pa. Hindi pa po. Hindi pa naranasan. Hindi ko pa po naranasan. Si Cyril, hindi pa rin. Hindi pa rin po. Pero kung sakali bang ganun, kasi ako may kakilala ako na dalaga na nagagawa pa ng ganun. Kayo kung sakali, kaya nyo ba yun? Opo. Kasi malay natin, Shailene, hindi lang ito yung maging puhunan ninyo. Malay mo naman, madagdagan. Pwedeng kayo naman ni Cyril ang didiskarte nun sa loob ng school, di ba? Opo. Yung pwedeng mag-isip kayo ng pwedeng Pwede itinda. pong i-alok sa mga kaklase. Ganun, di ba? May nagtitinda na po yung kaklase ko din po. Ang tinitinda po yung mani naman. Ay, yung mga ganun. Opo, tsaka yung chips baga po. Kasi, alam mo yun, ang dami ko din kasi nakita ng mga estudyante na gumagawa ng paraan para din may mapagkunan sila ng pangbaon, pang-allowance. Ang dami niyan, mga working student na gumagawa ng paraan para lang magkaroon ng kahit papanong income sa maliit man na tubo, di ba? Opo. Malay natin kung para alam din ng mga manonood natin kung kaya nyo talaga. Kaya nyo naman. Kaya naman po. Sa tingin mo, ano yung mga pwede nating ninyo na magkapatid na ibenta? Yun na nga po. May turon, pwede po. Kaya mani. Mani, po. ganyan. Opo. Tapos, ano pa ba yung mga pwede sa school na kadalasan ginagamit ng mga Popcorn po. estudyante, ha?
Popcorn, pwede rin po. Mga ganon. O, pwede yun. Mga biscuit, pwede. O mga biscuit na in case na magutom, di ba? Opo. Na wala pang break time habang, pwede naman yun, di ba? Na habang nasusulat, minsan kumakain ng biscuit kasi hindi naman masisisi ng teacher kung minsan siguro kung gutom na ang estudyante, di ba? Opo. Yung mga ganong bagay na pwedeng mabili sa inyo ng kahit pa paano may tubo kayo, ano? Kung ano, chicheria eh. Oh, chicherya. Noon si Ran, si titinda din ng chicherya sa school. Halimbawa, bibili niya ng, halimbawa lang ito, 12 pesos, o magiging 24 pesos, o may tubo na siya, di ba? Ganun lang, kumbaga i-recycle lang yan, paikot-ikot lang. Bili mo uli yung nung mas marami na yung tinubo, o di mas marami ka na bibenta. Ganun lang naman, at isang taon na lang naman yung pagtitiis mo dito, di ba? Okay, opo. O anong plano mo? Tuloy na ba yung plano mo na mag-apply after? Opo. Hindi muna po ako magka-college. Mag-ano ka muna? Opo, tutulungan ko muna po si Cyril din po, tsaka si mama. Si Cyril sa pag-aaral niya. Nanghinaing lang ako kasi pwede din naman sana baga na habang nag-aaral kayo, working student ka, para hindi masayang yung taon. Mapagod naman po yun. Mapagod, pero kung pagpupursigihan, kasi ikaw naman makakaalam sa sarili mo nung kung kakayanin mo, di ba? Opo. Sa tingin mo, hindi mo kakayanin. Kasi pagod na nga naman din yung utak mo, di ba, sa pag-aaral. Kakayanin naman po. Kasi nakakapanghinayang lang kung isipin yung taon na masasayang. Lalo na kasi ang iniisip ko dito, yung kapag kumita ka na ng pera, baka ayaw mo na magtrabaho, mag-aral ulit. Kasi may gano'n na kapag kumikita na, nakakahawak na ng pera, nawawala na sa isip nila yung mag-aral ulit kasi sanay na sila na may hawak na pera. Kaya nga po yung sabi sa akin ng ate ko pag nagtrabaho na daw po, pakadi na daw po, yung pag-aaral kasi yun nga po nakukuha mo na yung gusto mo. Yun yung iniisip ko lang na mas may posibilidad na mas malaki yung kitain mo kung makakapag-aral ka, mapagtatapusan yung gusto mo. Ano ba yung gusto mo? Criminology. Gusto niya maging tanod, chief tanod, pulis. Gusto niya maging pulis, mga kababayan. Kaya ayun lang, nakakapanghinayang na yung kagustuhan ni Shailene na maging pulis. Baka hindi na yun matuloy once na magtrabaho na si Shailene at kumikita na ng pera. Kaya lang parang wala siyang choice. Gusto niya kasi tulungan si Cyril, no? Ano bang plano mo sana kay Cyril kung magtrabaho ka? Yung maka-college siya, gano'n? Opo. Yung makapagtapos po siya po. Hanggang kolehiyo. Handa ka magsakripisyo na Oo naman po. Naya siya makapagtapos sa ikaw hindi. Okay na naman po yun. Ayos lang sa'yo. Opo. Pero di ba pangarap mo yan? Okay lang po yun. Wala na kasi si Shailene ibang aasahan na tutulong siya ngayon sa mama niya kay Cyril kasi yung ate niya may anak na po, di ba? Opo. May pamilya na binubuo yung ate niya, hindi niya na pwedeng asahan yun sa mga ganitong bagay. Kaya siya na lang yung willing na magsakripisyo na tumigil para kay ganito, Shailene. May isang taon pa naman, hindi naman natin hawak yung pwede mangyari, di ba? Malay naman natin may dumating na blessing at makapag-aral ka ng kolehiyo, di ba? Opo. Basta pray lang, nagdadasal ka ba? Hindi. Hindi ka nagdadasal? Hindi. Ha? O nagpipray din naman di sa school lang? Sa school lang po. Hindi madalas. Pero kayo ba, ano ba yung relihiyon ninyo? Katolik. Nagsisimba ba kayo? Hindi po ako nagsisimba. Dito lang po ako sa bahay. Ay, bakit? Anong dahilan? Bakit? Wala lang po. Ha? Wala po. Pero ano ka naman, kumbaga dumarating naman yung time na yung parang sa isip mo lang na nagpipray ka pa, may mga ganun na mga bagay. Opo. Bakit hindi ka mahilig sa mga ganun? Bakit? Wala lang po. Siyempre lahat naman ng bagay may rason. Wala pong pamasahe pag sa simbahan. Ay, ganun. Opo, dyan po sa Sa Kapalong. Kapalongga. O kasi ang simbahan po dito ay doon sa Kapalongga. Magkano nga din naman, magkano po pamasahe simula dito hanggang doon? 30 po. 30 pesos ang isa? O di balikan, 60 pesos din yun. Pag special, 50 po. 50, itatak mo na yun. Babayaran mo 50 pesos. Hindi nga din naman talaga pala biro yung pwede mong gastusin. Pero yun nga, God will provide naman. Malay mo sa pagsimba mo dun
pag-pray mo sa kanya, ibigyan ka. Pero hindi naman, wala naman pinipiling lugar sa Shailene yung pag-pray, ano? Opo. Kahit saan, kahit nandiyan ka, naglalakad ka dyan, pwede ka mag-pray. Yun lang yung ano ko, kasi dapat mag-pray ka palagi, no? Opo. Para marami pang blessing dumating sa inyo. Ha? Opo. Okay, yung inaano mo, sino magluluto no? Si Papa po magluluto. Eh, ikaw marunong ka ba magluto? Hindi po. Ah, Hindi bakit? pa po ako marunong. Bakit hindi pa ito na yung marunong magluto? Marunong kaunti lang. Ano ang alam lutuin ni Shailene? Yung prito lang po. Ang isda. Tapos, Cherry. Nay, parang na-selos kasi binabati hindi po. mo daw si Cyril. Nagtagilid po yung mukha ni no Shailene ay. Ha? Tinuturuan nga sir yan ng bunso. Bunso ang nagtuturo sa'yo? Hindi naman po talaga yan. Bakit mas marami? Napansin ko din yan nung una, ba't mas maraming alam gawin sa si Cyril? wala po. Maano lang po ako sa bahay ay. Hindi po ako gaano. Alam lang yan sir ay sa paghihila ng nyog. Ah, yung mga gawaing mabibigat pala ang gusto ni Shailene. Ang lalaki po. Mga gawaing panlalaki, paghihila daw ng nyog, pagtatanim ng palay, paghahakot ng gawaing pawid, di ba? Ah, okay. So, confirm na. Nalalaki talaga si Shailene. Hindi po. Ah, hindi, kasi may mga nagko-comment na sa vlog natin na, Nini, magpakababae ka na ulit. Magpakababae ka na lang ulit. At sayang daw yung ganda mo. Si Shailene, sanay siya sa mga trabahong, yung mga gawain na mabibigat. Hindi siya yung panggawaing bahay, di ba? Tama ko? Hindi yun yung linya niya sa ano. Pero kailangan mo din matutunan po tayo kasi babae ka. Kaya, minsan po naglilinis din. Minsan nagluluto po nung laki ni ganun po. Tapos yung gabi baga po. Yung ginataang gabi, marunong ka naman ng... Parang naman po ako nun. Utay-utay, step by step mo pag-aralan. Kasi darating yung time nga, sabi ko mag-asawa ka. Yeah. Baka mag-away kayo ng asawa mo. Pag sinabi niya, pagod galing trabaho, magluto ka ng ganito, tapos ang dadatan niya idilata. Magagalit sa'yo yung mister mo. Parang naman po ako ng kaunti. Marunong ka naman magluto ng dilata. Hindi. Ay, kala ko, yung sardinas, alam mo lutuin. Yung ano naman po, yung adobo po. Yung tuturuan po ako. Ah, sino tuturo? Si Cyril. Kasi nung dati nagpunta ako sa bahay niyo doon, si Cyril nagluluto ng adobo, di ba? Si Cyril kasi nung pumunta ako doon dati sa bahay nila, bumisita ako, nagluluto si Cyril noon ng adobo nung time na yun. Kaya sabi ko nga, marunong pala si Cyril ng mga gawaing ganun. Pero si Cyril, marunong din ng mga gawaing mabibigat, di ba? Opo. Kami po. Kumbaga si Cyril lang ay pinag-aralan niya rin siguro yung mga gawaing bahay, hindi lang yung mabibigat ganun. Si Shailene naman talagang dun siya focus sa mga gawaing panlalaki. Kasi nga ngayon lalaki, dating babae. Okay, sige, sa ngayon Shailene, siguro pupunta na din kami kasi gabi na kami anong oras na ba? O yan, 6:00 na po ng gabi at dumaan lang din ako dito galing sa Joy. Sabi ko kailangan nating pumunta ka na Cyril nang abutan natin yung liwanag pa. Kasi sabi ko kailangan may abot natin itong pinapaabot din ng tumutulong sa atin kasi nakakahiya na kapag umaabot po ng ilang araw na napadala na po, umaabot na ilang araw, nahihiya na po ako kaya yan, nagkukontak na talaga ako na paumanhin po. May mga bagay lang na inasikasong ganito. Pero sa totoo lang po nakakaya po na pinagkakatiwalaan tayo na ibigay tapos may abot agad natin. Kaya yun po, humingi ako ng paumanhin ulit kay Ma'am Girly, sa inyo po ni Kuya. Na ngayon lang ako nakabisita dito dahil nga sa dami din po talagang ginagawa. At nagtatrabaho po ako bilang yun sa shop namin. Ako po yung nagtatrabaho din doon. Wala na kasi kaming tao. Kaya talagang hirap na po sa schedule. Pero yan, ginagawa pa din naman natin yung best natin para magampanan namin yung mission na binibigay nyo sa amin. Okay, sige, Shailene, ha? Apo. Pupunta na din kami, ate, ha? Ay, kailan pala ito ni Kuya Kabit doon? May trabaho pa ba siya? Baka po may trabaho po. Nakabili kayo pala ng kahoy, hindi? Wala pa po yung order po. Ay, nag-order kayo. O, kasi nung last time, nag-abot ako ng konting cash para makabili ng kahoy kasi yun daw yung kulang sa kanila. Ano nangyari doon sa hiniram? Ako nag-chat daw po yung sa anak ko, sabi babayaran na lang daw ng pera. Hanggang ngayon naman hindi pa naman binabayaran. Ano po ba yung reason bakit nahiram sa inyo yun? Ano nangyari? Time po, sabi niya, pang ano niya ng pintuan. Para daw may pintuan sila. Eh, simple po. Ako naman baka po ay nagpaalam sa mister ko na sige pa. Ako, baka pwedeng nanghiram daw si
ganito na Mm. kakabit ko yung pintuan para may pintuan daw yung bahay nila. Hindi pumayag naman yung mister, ulitin, nakuha ko sa kanya. Bait din po sila nanay, ano, kahit na yung para sa kanila na alam nila na gagamitin na nila yun, pinahiram pa nila sa ibang tao. Pero ang sabi, hindi na maipapalitan ng kahoy, pera na lang. Hintay lang po namin kung ibibigay yung pera o ano. Kung ibigay mo ng pera po, nay, kung may kakulangan pa sa kahoy na gagamitin, magsabi kayo sa akin ha. At yung kung bayaran man nila, panggastos nyo na lang po yun. Ano? Okay, sige nay, sana marami pang blessing dumating sa inyo. Kasi sa paglipat nyo dito, nakikita ko maraming kulang sa inyo. Wala, hindi naman po sir kung katulong ng tuloy-tuloy sa mister ko. May alaga. May alaga kang bata. Kaya sabi ko ay konting simana na lang tapos nakakatulong sa mister. Di ba bakasyon ngayon ng mga estudyante? Kapit ka rin ka pa po Late ang public po ba ito? ano lang. Private? Public? Public. Late kasi ang public, mas nauunang mawala ng pasok ang private, ano? Okay, public, kaya sa petsa 30 pa. So sa petsa 30, andito yung anak mo panganay, siya mag-aalaga ng baby, at ikaw ang... Kaya nga po ang ma-attend dun sa Kapalongga pumaganap ang graduation ng Redwood. Graduation din po, parang dun din po yung anak ng pangalawa ko sa Sayarin. Okay. Mag-graduate siya? Yung panganay ko po. Ay, wow. Nag-graduate na po si ano, tinan nyo, kahit na naantala yung pagpasok niya dahil sa isang aksidente, hindi naman ginusto, di mainasahan, na bali yung paa niya. Ngayon, pag-graduate na. Nunay, sinong akit sa kanya, ikaw? Kami po, masama po kami mag-asawa, tapos yung anak niya, tapos yung, ang maakyat po yung asawa niya. Dapat nandun kayo. Kaya ko bibigay ko yung regalo ko sa kanya yung apo. Para malaki sir ang trophy. Oo, tama. O, sige. Basta na ganun ha. Kapag may kulang sa materyales sa magsabi kayo kay Maya ha. Ha? So kay Maya na at kahit paano naman may kinikita naman kami sa pag-vlog At dinidivide naman namin yan sa mga tinutulungan. Baka sabihin kasi marami nag-aano sa amin na parang naasa na rin kami sa inyo. Ay, ganun. Hindi naman kayo na inaasa. Kaya sabi ko dun sa anak ko ay nakakaya anak ko mag-ano. Katulad nga nitong hard plate. Sabi nga nung ay bakit iaasa pa natin kay Sir Marcos yan kung kakayanin naman natin kahit hirap tayo, kahit pa isa-isa makaka-recover. Kung sa akin naman, aking tulong po. Blessing po kasi yun ay. Tulong po bibigay niyo sa amin. Hindi na po namin paghihirapan pag maghapon kami nasa intan. Kumbaga po ay laking tulong po. Kaya sa mga po, nagpapasalamat po ako ng sobra po sa inyo. Liga nay. Kamiyak nay. Liga. Oh, dahil po kung wala po kayo, hindi po namin maano kung kahal po. Nay, ganito. Huwag nyo na isipin yun. Maliit na bagay lang po yan, ano? Basta, ako nga dapat mumingi sa inyo ng paumanhin kasi dahil doon sa hindi kami nakabalik agad na dapat nakaalalay din kami sa inyo. Kasi siyempre, nagbablog naman kami sa inyo. Diba? Nay, huwag nyo isipin yung sinasabi ng ibang tao, ha? Kung sino man may marinig man kayo dyan, huwag nyo pong isipin yun. Basta isipin nyo ay yung dumadating sa inyo, si God po ang may kagustuhan nito, no? Walang sino man po sa tao ang may kagustuhan nito. Ito po ay will ni God. Ginagamit lang kami, ha? Nakita ni God na deserving kayo at karapat dapat kayong, kumbaga karapat dapat nga kayong tulungan at nangangailangan kayo ng tulong. Kaya nangyayari mga ganitong bagay. Huwag nyo isipin sila, ha? Sana nga hindi lang to ganito. Sana nga, wini-wish ko nga lagi na sana matulungan pa namin kayo, ha? Kaya sir, habang kami nabubuhay, mag-anak putang na loob po namin sa iyo. Wag sa inyo. Amin po. Okay lang yun, huwag niyo po isipin yun, ha? Masaya naman kami na nakakatulong kahit pa paano, ha? Mas kasayahan po namin ito. Sanay na kami ng ganito dito kami masaya ay. Baka pag di kami nakatulong na, pag di ko na kaya, pag matanda na ako doon ako malungkot. Ayun na yung mga nagbibigay lungkot sa akin, pag matanda na ako, di ko na kayang tumulong. Nanay, kaya hanggat malakas pa, gagawin namin yung best namin, ha? Sige na, huwag ka na iyak na Oh, yaman mo. At sa susunod, sana marami pang blessing, ha? Huwag mo silang pansinin, ha? Ayak din si Shailene. Hindi, huwag mong pansinin yung mga taong nagsasabi sa inyo ng mga negative, ha? Basta tuloy lang, sabihin mo lang hindi naman namin to hiniling, hindi naman namin hiningi kung saan dumadating lang. Ano? Papa. Pero tayo, ang gusto ko, huwag tayo nating pakinggan yung mga negative. Sabi ko nga kung may mga negative tayo nakakasama, hiwalayan natin yun, doon tayo sa positive person, di ba? Opo. Layaan natin sila, hayaan mo lang sila. Ha? Punta mo na kami na, ha?
Si mama muna. Maraming salamat po kay Marcos. Dapat mana pala sa inyo itong mga anak nyo, iyakin din. Punta na kami. Okay po, Nay. Sige po, sige po. Salamat. Sige, sige, ingat. Ingat kayo ha, galing yan sa pag-aaral. Congrats kayo ano, hindi ko alam kung makakapunta kami. Pero kung makapunta kami, kahit paano, baka makakadala kaming handa. Ha, kailan na yun? 30 po. Pizza 30? O matagal-tagal pa ano? Baka makadala ko dito sa inyo. Ha? Para may salo-salo kami. Handa na ba kayo? Wala pa. Siyempre kailangan i-celebrate. Ano? Madala ko. O sige, madala ko ha. Sige, sige. Salamat po. Ha? Anong gusto niyo? Lutuin o luto na? Okay, sige, sige. Okay. Maraming salamat sa patuloy na tumutulong sa amin. At kay Ma'am Girly, ay kay Ate Girly, ayaw nga pala nilang tawaging ma'am. At di daw guro. Okay, kay Ate Girly at sa kanyang mister yata o kuya, di ko kasi masyado natanong. Maraming salamat po sa pagtitiwala. Sila po ay nagpadala sa atin ng 22,000. Yung 5,000 para dito sa kanila at yung 5,000 naman daw ay di ko sure kung 5,000 para sa panggasgas namin, ganun. Kaya salamat, pati kami nadamay na sa blessing na naman. At the rest ay sabi ko i-standby ko muna at pag may pababahayan gamitin natin, dagdagan na lang natin. Ano, ipunin natin po tayo para may mapabahayan po ulit tayo. Maraming salamat Marcos TV Channel, Commander ni Marcos. Rans TV, panoorin niyo po yung vlog ni Rans. At salamat dahil 1,000 ano ko na? 1,300 subscribers na, watch hour na lang. Kaya tulungan niyo po siyang panoorin yung video. I-play po natin para na sa ganun ay makuha niyo yung 4,000 watch hour. Maraming salamat po ulit. At kay Mac, kasama natin dito sa gilid. Ayan, gabi na kami. Pero okay lang. God bless po sa lahat. Salamat po.